Ililipat natin sa isang box naman ulit yan para tatlo sila. Meron pa tayong isang box doon na pwede natin paglipatan nito. Ngayong araw po ay tayo ay maglilipat ng honeybee para maparami natin yung colony. Kasi mabigat na yung isang box at malamang marami na itong pulot para ilipat natin. Kasi marami na rin yung mga workers nila at saka yung mga yung mga anak nila, yung mga babies nila dyan. So ayan, pupuntahan natin ito. Nasa labas na yung honeybee, saka nakasealed sila. So tatanggalin natin yung takip. Kaya maglalagay muna tayo ng wala tayong bisot. So kaya ito muna natin gagamitin. Ganito. Ilagay tayo nito. Tapos to. Yan. Ito yung gagamitin natin. Wala pa tayong bisot kaya mag-aram muna tayo. Provide muna tayo ng kahit anong magamit lang natin para hindi tayo makagat sa mukha. Ganito lang gawin natin. Sasabihin ko. Ito ang ating papalit. Ito yung gagawin sa pang welding. So ito yung ating lalagay para hindi tayo makagat. Tanggalin muna natin ito tali. So yung mga ginagamit lang natin yung mga recycled na. Buksan na natin. Ang dami So ngayon ay maulan, pero titingnan natin kung may pulot din siya. Para makita natin kung tanggalin natin to. Kaya ito, kasi hindi pa ako nakakagawa ng maganda talaga na na box. So nagtatry lang ako niyan. Para natin. Tsaka hindi ko siya pinagdidikit. Para pag tinanggal ko yung kabila, madali ko matatanggal. So ayan, start na tayo. Nililipat na natin dito. So ayan Ayan. Ayan may kwan. Ito ang mahirap pag dumami yung langgam. Kaya dapat walang langgam na ganito maliliit. Ayan So ayan, may possibility na lumaya sila pagka may langgam. Kaya ito, dapat ito talaga, matatanggal yung langgam. Yan. So tanggal natin ito isa. Ito natin nilalagay sa isang box. Sipat natin yung kabila. Madikit.
Kasi ito maliit, puno na ng saray, so kailangan nating ilipat. Pag hindi natin ito nilipat, ang wala na silang paglalagyan ng kanilang saray. Yung gagawan sila ng saray, wala na. Tingnan po, ay, tingnan po, oh. Yan, oh. So napapansin nyo yan, ito may mga cover na yan. Yan, may mga cover yan. So yan ang pulot niya. Nasa taas yung may puti. Ganyan. Ang dami, oh. Ilang saray. Bali isa, dalawa, tatlo, apat na mahaba, 5. So dito, yan, oh. Dito sa kabilang side. Yan, oh. So lilipat na natin. Ang problema natin maliit. So yan, nakalipat na. Ginaganyan ko lang muna kasi wala pa tayong yung tray. Kasi pag may tray tayo mas mabilis kasi isa natin iangat na ganon. Ay wala pa tayo, kaya ito lang muna. So medyo igigilid lang natin to para yan. So ilagay natin ito ulit. So, ayan, okay na ulit yan. Tapos ayan, okay na siya. Lagyan na lang natin ng ng cover. Ayan. So dalawa na ulit sila. So yung hindi ko nabibilang kung ilang buwan. Basta napansin ko siya na marami na sasaray. Ganito, puno na puno. Dahil maliit yung lagayan natin, ilipat ko na. Para sa ganon, makapag-build ulit sila ng saray ulit na bago. Ganun lang po yung ginagawa ko dito. Ayan. So kaya ako nag-aalaga dito, hindi lang sa pagkain o pwede tayo magbenta. Ang sa akin po dito ay yung yung pag nagtatanim ko ng halaman. Kasi yung mga tumutulong yan na pollinate sa ating mga tanim. Yung pollination po yung pinaka-importante dyan. Kasi lalo yung sa mga tanim natin, mga gulay, kailangan po yan para mapatuloy natin yung mga bunga ng ating mga tanim na gulay. At saka hindi naman sila naubusan dito ng pagkain kasi nga dito ay maraming nyog. Yung nyog, yan ang pangunahing source nila na kinukunan ng mga pulot. Kasi dito sa amin, napakarami ng nyog. Maraming nyog dito na pwede nilang pagkunan ng pulot. So yan, ganyan lang siya. Then tatakpan na ulit natin yan. Takpan na ulit natin. Ayan na, oh. Yung isa mamaya natin takpan. So inuna ko muna itong nilipat natin para sa ganon ay masilda natin yung yung isa. Lagyan natin ng plastic kasi open to, kailangan di mabasa ng ulan. Yan. Itong isang box 12 by 12. Ito namang isa 6 by 12. So maliit, kaya ilang lang ng saray puno na. Kasi
ano to try lang natin ito kung magsasucess tayo dito dahil hindi natin alam kung tatagal siya. Pero nakita naman natin na andyan ang patunay na talagang dumadami siya. Ito naman yan, oh. Yan ang natira ngayon. Tapos gagawin natin dyan, ito namang isa, lalagyan din natin ito. Para nakadikit din ganyan. Yan, nakaganyan din siya. Oh. Pero hindi masyado magkadikit kasi para paglipat ulit natin, yan, ito nyo, may space lang. Tapos tatakpan natin yan dyan ng ano net. So dahil may nahulog na isa, yan na may pulot din, ililipat natin sa isang box naman ulit yan para tatlo sila. Meron pa tayong isang box doon na pwede natin paglipatan nito. Yan, oh. May bumagsak na isa, so ilalagay natin yan dito sa isang box para, ang daming pulot, oh. Yan, pulot po yan, may mga cover. Yan, pulot po yan, yung may mga cover na yan. So kaya napakaganda po mag-alaga nito kasi pwede pa natin itong parami dahil yan, kahit nag-umpisa pa lang tayo sa ulis pag-aalaga nito ay yan, hindi naman naalis, kasi yung iba daw sa nag-aalaga pero hindi nagtatagal. So ito matagal na po ito, nasa mahigit na 6 months ito. Oo, matagal na, mag-8 months na pala, mag-8 months na. So ito yung ating honeybee. Pero kita naman ninyo, patuloy na dumadami ang colony nila. So ganoon lang po yung ginagawa natin pag transfer. Ngayon kukuha ulit tayo ng isa pang box. So itong box natin 6x12 ulit ito, 6x12 inches. Ano po, ayan, lagyan natin dito. Ito natin yung patong. Okay na itong isa, lagyan na natin yan. Kaya natin makukuha ito, kailangan dandahan. Hindi tayo makakita ko usok para makaiwas tayo na umalis sila. Kaya kailangan natin talaga ng V-suit, So ito, gumagawa lang tayo ng paraan para tayo ay makapaglipat. Kasi kung hindi natin siya lilipat, baka may possibility na umalis. Kasi pagka puno na siya at wala na silang magawang saray, hindi magdagdag kasi dumadami ang colony nila. Kailangan tayo nila mapalaki yung box nila. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo naman yung pulot. So, ito pa yung pulot nyo, oh. Ito na yung pulot, dami. Lagyan natin dito. Kung gusto nyo yung video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon, ba? Yeah. 2 times para ma-notify po kayo sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye bye.